Naman sa router natin, bali kung mapapansin nyo, meron siyang isang butas dito sa table. Para dyan po siya. Bali, ayan po. Madali na naman po siya ilagay. Meron po siyang tornilyo dito, 4. Itong plate na to, ikakabit po natin sa may bungad ng router natin. Yan. 1, 2, 3, 4. Yan. Then, pag nalagay na natin siya, papasok na natin sa table. Tapos, pwede natin siyang gamitin. Yan. Pag tinaas natin, ito po yung pinakalock niya. Pag iangat natin siya, kukunin mo yung sukat na gusto mo. Kunyari, ayan po. Ito po yung pinakalock niya. Yan. Hindi na po siya gagalaw. Tapos, ito po, yung part na to. Yan. Itong mga makikita nyo para yan po, para wala nang galawan talaga, itutok nyo lang po yan, tapos sigpitan nyo to. Yan, hindi na siya gagalaw. Right? Kasi nakalock na siya. Yan. Tapos kung magpapalit naman tayo ng talim, ito, meron po siya ditong push button sa likod. Ito po yung push button niya, kailangan mahanap nyo yung pinakabutas niya para mag-lock po siya ng pang-kontra. Saka po natin tanggalin. Yan. Sa paglalagay, hindi naman po kailangan may konting higpit lang para pag binaklas nyo, madali lang po siyang baklasin. Kasi ang router po kasi kapag hinigpitan nyo na, tapos umaandar yan, higpit pa lalo yan. Kaya kahit mga dalawang higpit lang na persado, kahit yan. Yan po, pwede natin siya atakin. Yan. Yan po siya. Pabalik naman, yan, nagkuha tayong bala dito, yan. Ganun din po. Hanapin natin yung Push button. push button sa likod. Yan. Then, papasok natin to. Yan. Tapos natin siya, higitan. Magbubuksan naman po natin siya. Ito lang po siya. Nandito po may switch. Nandito po yung main switch niya. Ayan. Plug and play lang din. Isasaksak natin. Ito po yung wire niya. Plug niya. Sasaksak natin. Magkasaksak. Ito po. Dito sa gilid sa kabila. Ayan, sige. Okay.